beloved Boss Mike Cervera. Sa pwesto, nakita niyo ba? Sabi ko Ayan tingnan nyo mga kababayan kung paano baragin ni Mayor Trillanes aring si Sara Duterte matanggal ito sa pwesto. Nakita niyo ba? Sabi ko may topak eh. Alam naman natin, hindi naman tayo psychiatrist, pero alam natin yung may topak at yung normal. Kita nyo? May topak talaga mga kababayan kayo na lang mga kababayan magsasabi. Si Aling Budaybay may tamang pag-iisip. Hindi po ba halatang halata namang may topak? Sumusumpong bigla mga kababayan. Sumusumpong bigla yung topak ni Buday. Tuloy. Ito hindi to normal. Pasensya na. Hindi talaga normal. Huwag ka na humingi ng pasensya. Hindi talaga normal. Sir, sa dami ng issues ngayon kay VP Sara, hinog na ba for impeachment? Hinog na hinog na. Sobra. Paano niyo nasabi, sir? Ha? Paano niyo nasabing hinog na? Siguro naman, nakikita naman ng mga kababayan natin, lahat ng mga dangers, mga red flags, yung unfitness ni Duterte, ni Sara Duterte to hold the position of Vice President. And remember, as Vice President, she could be President anytime, no? In cases of emergencies. Kaya, imagine mo yung asal na nilalabas niya, pinapakita niya, bibigyan mo ng power ng presidency yan, dapat kikilabutan yung bawat Pilipino. Wala. Mga bobo yung mga DDS sentry paano yun? Diba? Marami talagang mga bobo Hindi pa rin nila mahalata at mapansin yung mga sinasabi at pagsasalita ni Sara Totoo lang mga kababayan. Opo, pasensya na Hindi kayo marunong umasinta ng isang tao kung nasa normal na pag-iisip ito. Sa mga naniniwala kay Sara Duterte, mga kababayan, pasensya na kayo. Pero hindi talaga kayo marunong umasinta ng mga taong may topak talaga. Asintahin nyo kami, kita nyo. Naasinta na namin si Manang Aimee. Siguro dahil ulyanin na. Siguro dahil matanda na. Mga kababayan? Kaya ganon, nag-uulyanin na si Baba. Tuloy, sentry. Diba? Wala ito sa tamang katinuan. Yun ang masasabi natin, kaya hinog na hinog. Kita nyo mga kababayan, wala daw Lusa Kikuchi, wala daw sa tamang katinuan itong si Sara Duterte. Kita nyo, grabe. Ibig sabihin, baliw talaga, baliwag. Kita nyo naman mga kababayan, sabihin nyo, sabi ng mga trililing. Trililing pala, pero alam nyo po ba, singit ko lang, si Mayor Trillanes, mga kababayan, abay takot na ang malapitan dyan. Bakit? Mga kababayan, yung mga iilang mga tarpaulin ni Mayor Trillanes sa Caloocan, binabaklas mga kababayan. Nagkalat sa social media. Kita nyo mga kababayan? Ito, pasok ko lang Mayor Trillanes, pasok! Trillanes, dinaan na lang niya sa pagbabahay-bahay ang pamununuyo sa mga botante dahil binabaklas daw ang kanya mga poster at tarpaulin sa mga lansangan. Kita nyo? Ganun po ang nagiging sitwasyon. So yung mga tarpaulin namin ay binabaklas nila. Pero ano na yon? Kumbaga tinanggap na namin yon. Ganun kasi yung traditional na kalakaran na kampanya nila. So kami, we're approaching every voter directly through leafleting, ayan. So, tsaka nag-house to house operations kami. So ako mismo, diretso na. Kita nyo mga kababayan, Kita nyo inaapi, Inaapi mga kababayan, porque walang pondo ito mga kababayan. Opo, wala ganong karaming pera. Sino? Si Trillanes, mga kababayan inaapi ng kalaban niya sa politika dyan sa Caloocan, mga kababayan. Biruin nyo, ultimong iisa, dadalawa na lang na piraso na tarpaulin po ni Mayor Trillanes. Abay, kanila pa mga kababayan Kanila pang binabaklas at sinisira di po ba?
Oh, yan ang sinasabi ko. O yan, oo. O, di po ba? Ang dapat talaga, sabi dito ni Bridget, Mayor Trillanes is a robot cop of the Philippines. Kita nyo? Oo. Abay mga kababayan, doon na ho kayo sa walang bahid. Sabi ko nga ho mga kababayan, sa Caloocan abay, talagang lumakas Bakit Nakita ho ng mga taga Caloocan yung paggastos ng pagkampanya ni Along Malapitan. Abay kung sino-sino hong sikat na mga politiko, ay ng mga artista at mga influencer, yung mga iniimbitahan ho Mga kababayan, kita nyo? Di ba? Saan ho kukunin ang tanong ng mga tao sa taga Caloocan? Saan kukunin ni Along Malapitan itong mga ginagastos? Saan babawiin? At isa pang tanong, saan kinuha? Dalawang tanong Saan kinuha yung ginagastos at saan babawiin yung ginastos? Siyempre ho mga kababayan, alangan naman ho yung mga yan mag-ubos ng pera na galing sa sarili nilang bulsa. Di po ba mga kababayan? Tanong ko lang, uubos ba yung mga yan ng pera? Tandaan nyo mga kababayan, hindi uubos ng sarili nilang pera yan. Hindi manggagaling sa sarili nilang bulsa yan. Mayor. Traditional na kalakaran na kampanya nila. So kami, we're approaching every voter directly through leafleting, ayan. So ayan na nga ho, ang ginagawa ho ni Mayor Trillanes, abay binabahay-bahay na lang ho. Kasi nga ho, sa tuwing ilang piraso na lang ho yung tarpaulin, binabaklas pa, ang ginagawa na lang ho ni Mayor Trillanes Oo, kahit ho ilalim ng imbornal mga kababayan, pinupuntahan yung mga taong nakatira doon, mga kababayan, at talaga namang ipinapahayag yung kanyang plataforma. Ganun po. Kita nyo, plataforma ang mahalaga mga kababayan, sapagkat dyan tayo babawi sa mga politiko. Kaya nga ang sabi ko sa inyo, itong si Sara, abay wala pa hong sinasabing plataforma. Puro pambabatikos at paninira ang ginagawa sa ibabaw ng entablado. Ito ba mga kababayan? Matindi ho. Matindi. Di ba? Ayan Kain na ro, Trillanes sa Caloocan. Yung, para sa bayan, huwag na tayo pabudol. Paano pa kayo magpapabudol? Di po ba? Mga kababayan, mamulat na ho kayo. Laganap na ho sa social media. Eto nga, kampo naman ni Along, sa mainstream media, kumakapit sila. Di ba? Ito ho, mga kababayan, kay Mayor Trillanes, volunteer mga vlogger na nagtatanggol sa kanya. Saan kayo nakakita ng ganyan mga kababayan? Matindi. Di ba? Matindi. So, tsaka nag-house-to-house operations kami. So ako mismo, diretso na. Mula 2013, si Oscar Malapitan ang mayor ng Caloocan City. Kita nyo, mula 2013 po, yan na hong mga malapitan ang mga naglingkod. Ang tanong ko sa inyo mga taga Caloocan, ano ho ang nabago sa loob ng 13 taon, 12 taon? Ano ho ang nabago? Meron po ba kayong nabago? Isipin nyo mga kababayan, ultimo na lang yung landmark ng Caloocan. Ano po yon? Yung monumento ni Andres Bonifacio. Mga kababayan, hindi man lang napaganda, hindi man lang na-improve. Mula ho nung magkaisip ako, yun na ho yung itsura, mga kababayan. Hindi ko po sinabi na baguhin yung rebulto. Gaano man lang pagandahin yung nakapaligid dito. Mga kababayan, sino po yung mga taga Bulacan, mga taga Caloocan, Nabotas, sa Karatiga Bayan ng Caloocan, taga Malabon, kita nyo, meron po bang nabago doon sa monumento na dapat po mga kababayan ay maging kaaya-aya sa paningin dahil ho araw-araw nating nakikita. Hindi ho Mula ho nung magkaisip ako, hindi ho nabago. Eto naman, ang daming sumunod. Nangako ng nangako. 12 taon na dyan, mga kababayan, sa Caloocan. Aba, mga kababayan, ultimo pintura, mga kababayan. Wala.
yung mga halaman, yung mga masitas ba? Yung mga masitas. Mga kababayan, nanggigitata. Diyos ko naman, hindi ba pwede? Nakakapiraso na lang yung monumento. Punuin natin ng kaaya-aya ng mga bulaklak, namumulaklak. Oh, maraming kaparaanan, mga kababayan. Ano? Maraming kaparaanan. Eh, pagka nanalo si Mayor, sabihin ko, Mayor, bigyan mo ako ng permit. Oo. Oh, 'di ba? Pagagandahin ko yung monumento ni Andres Bonifacio na siyang dapat na unang pangulo ng Pilipinas. 'Di po ba? Nagpakita ng kanyang katapangan, binuwis ang buhay para sa ating kalayaan. Ha? Kita nyo? Si Supremo, mga kababayan. Oh, tulong-tulong po tayo ba? Eh, kayang-kaya natin yan. Eh, tayo ho lahat. O, ito po, Mayor, yung aking mga grupo kasama si Kainaro. Di ba? Aming aayusin yan, yung monumento. Opo, yan po ay gusto naming iambag at maging panimula na sana po ay maging maganda, lalo mas pagandahin. Hindi lang ho, mga kababayan, pagandahin hindi nga eh. Alam nyo kung ano? Mula sa lugmok, mula sa kawalan, mula sa karimlan, babaguhin natin. Na ano? Mula dugyot. Sabi nga dito, di ba? Tambak ang basura sa gilid-gilid. Oh, ito yung aming ambag sa'yo. Bilang pagsuporta sa pagbabago mo sa Caloocan, aayusin namin yung monumento ni Andres Bonifacio. Di ba, Joseph Machete? Di ba? Ano ba yun? Maayos natin yun. Kita nyo, meron po doon mga kababayan, meron pong isang post. Puro mukha ni Along mga kababayan yung mga tarpaulin doon eh. Ginawa project of Along Malapitan. Putik na yan mga kababayan. Pag tinignan nyo, yung mga bakal, kalakalawang. Nakakahiya ho mga kababayan. Tulong-tulong ho tayo sa Caloocan ba? Di ba? Malay po ninyo. Pag nagawa natin na mapaganda, maiayos ni Mayor Trillanes ang Caloocan. Baka mamaya ho tumakbong presidente. Di buong bansa na ho yung ating pagtutulong-tulungan na ayusin at magiging halimbawa po yung ating pagkakasundo-sundo, pagkakaisa. Doon sa Caloocan. Natulungan natin, napalago ang Caloocan. Kung kaya sa Caloocan, kaya na ho yan sa buong bansa. Di po ba? Yun, kung may lakas ng loob po si Mayor Trillanes, pero tingin ko mga kababayan, talagang sa sobrang lugmok ng Caloocan, mga kababayan, mukhang matatagalan ng baka 2 termino, di ba? 2 termino po siguro ang alin. Ang gugugulin ni Mayor Trillanes diyan para makapaggawa ng mga proyekto na ikagaganda, ikauunlad ng bayan ng Caloocan. Bahala na kayo dyan, mga kababayan. So, punta muna tayo. Last na to, mga kababayan, sa survey. May bagong survey, mga kababayan, Nasaan na yun? Bagong survey. Ano ba yung bagong survey niya, Boss Mike? Wait, hinahanap ko pa. Ito, mga kababayan. Ito, magtaka na kayo, mga kababayan, Magtaka na kayo. Nasa number 1 spot ng senatorial survey ng Social Weather Stations o SWS, si ACT Teachers Party List Representative Erwin Tulfo. Nako, yan na mga kababayan. Yan na ho, kita nyo mga kababayan, ang paggalaw ng survey. Si Bongo nung nakaraan nasa unahan. Bakit ho kanyo? Kasi yung pinapalabas nila ng mga kakampi nilang survey company. Pinangunguna po, sino? Si Bongo. Ngayon ho, mga kababayan, nauna na huuli itong si Erwin Tulfo. Nakandidato naman ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano po? Eto na, mga kababayan, panoorin nyo. Bumalik na sa number 1 spot ng senatorial survey ng Social Weather Stations o SWS, si ACT Teachers Party List Representative Erwin Tulfo. O ACT-CIS Party List Erwin Tulfo. Yan, mga kababayan, nakita nyo ba, napansin nyo po ba?
Erwin Tulfo, number 1, Bongo. Nung nakaraan mga kababayan, si Bato, number 3. Ano po? Nakita nyo yung paggalaw? Nung araw po, itong si Bato, number 3. Ngayon, si Tito Soto na ho, number 3. Aba, eto ho ang hindi ho gumagalaw. Si Lito Lapid po, hindi ho nagalaw sa posisyon na yan. Si Ben Tulfo, mga kababayan, umangat na naman. Si Ping Lacson, umangat. Nako, mga kababayan, dapat lang umangat yan si Ping Lacson. Opo, isa rin ho yan na gusto kong maging presidente. Opo, ha? Tuloy. 45% ng mga tinanong ang nagsabing iboboto nila si Erwin. Sumunod sa kanya, Senador Bongo at dating Senate President Tito Soto. Nasa rank 4 to 5 sina Senador Lito Lapid at kapatid ni Erwin na si Ben Tulfo. Nasa rank 6 naman si dating Senador Ping Lacson. Pasok din sa top 12 ng survey sina Makati Mayor Ayan na, Amy mga Binay kababayan. at Senator Bato de la Rosa. Ayan na, mga kababayan, lumagapak na ho si Bato. Saan? Sa pang-7 hanggang pang-8 pwesto. Ito ho yan sinasabi ko sa inyo. Ako, mga kababayan, hindi ho ako naniniwala na manalo yan si Bato. Opo kung manalo, di manalo. Pero ako, hindi ako naniniwala At tignan nyo bakit. Itong si Camille Villar, kita nyo, abay pumasok pa sa top 12, mga kababayan. 2, 4, 6. Hindi lang yan. Aba si Amy Marcos, pumasok pa. Saan? Sa top 12? Naku, Diyos ko naman, mga kababayan. Hindi ako naniniwala dyan. Alam nyo, eto mga kababayan. Si Abalos, nagpa-survey ako sa Facebook Mga kababayan, alam nyo sa Facebook ko, puro ho yung mga DDS, yung mga nando doon, mga nambabas. Abay mga kababayan, number 1 Oo, landslide ho yung boto bakit dito mga kababayan? Tignan ninyo, wala rito si Abalos. Kaya ako hindi naniniwala din Ang tingin ko din mga kababayan, malalaglag ito. Sino? Si De La Rosa. Tandaan nyo itong sinasabi ko ito lang naman yun lang sa aking pansariling opinion pansariling opinion. Si Bato, si Villar, etong si Amy Marcos. Ano po? Tingin ko yan tatlo na yan mga kababayan. Dalawang tulog na lang mga kababayan Dalawang tulog na lang. Tingin ko ito mga kababayan, mapapalitan ito ng mga talagang malalakas na tao. Sino? Una dyan mga kababayan, sino? Abalos. Opo At tingin ko Abalos, papasok yan mga kababayan. Maniwala kayo, papasok yan si Abalos, hindi ako naniniwalang hindi. Baka sabihin nyo, paano nangyari yun? Wala sa survey. Mga kababayan, huwag nyo paniniwala ng survey. Marami hong nangyari. Tulad ni Binay noon, Nancy Binay. Abay, hindi ho. Nasa survey. Pero ano nangyari? Naging pang-anim, mga kababayan, kung hindi ako nagkakamali. Wala sa survey, malayo. Pero bakit? Si Nancy Binay, abay, naging number 6 pa. Kita nyo? Napansin nyo po ba yun, mga kababayan? Kaya ako dito, sa mga ito, hindi ho ito, mga kababayan, ang magiging batayan para po tayo'y bumoto dahil po sila'y nangunguna, Hindi po. Ang pinakamaigi, sundin ang konsensya at kung ano yung nasa puso, mga kababayan. Yun po yun. Sundin nyo po. Oo. Huwag nyo lang kakalimutan si Abalos. Oo. Diba? Tuloy. Nakapwa nasa rank 7 to 8. Nasa rank 9 to 10 naman sila Las Piñas Representative Camille Villar at Senator Pia Cayetano. Kasama rin sa Magic 12 kung sakali sina Senador Bong Revilla at Senator Amy Marcos. Grabe mga kababayan, 2, 4, 6. Kita nyo? Bong Revilla at Amy Marcos daw. Rank 13 to 15 sila dating Senador Manny Pacquiao. Nako mga kababayan, mga kababayan, konting kembot na lang. Benhar Avalos, 13 to 15 daw mga kababayan. Nakita nyo, ilang kembot na lang yan, ilang kembot na lang yan. Mga kababayan, mga kababayan, Benhar Avalos, huwag nyo hong kakalimutan. Numero 1 sa balota. Bakit ho kanyo mga kababayan? Ulitin ko. Ito hong mga ito, Benhar Avalos,
Manny Pacquiao, mga kababayan, papasok yan! Oo, eto ang papalit. Ako naniniwala mga kababayan. Manny Pacquiao, kahit ganun-ganun yun, napakaraming natulungan yan. At etong si Abalos, eto yung papalit yan eh. Ako naniniwala talaga. Oo, yan yung papalit. Si Willie, hindi na mananalo yan. Hindi na mananalo. Abay mga kababayan, napipilitan lang sa kanyang ginagawa eh. Hindi naman siya tao sa puso yung ginagawa ni Willie. At saka dadagdagan nyo pa isang Robin Padilla? Anak naman ng pating na yan ano pa? Abay, humahabol pa si Bam Aquino, Kiko Pangilinan. Nako mga kababayan, Rodante Marcoleta. Aba, pang 18. Nako, Diyos ko po, Rodante. Alam nyo po ba mga kababayan? Aba, kahapon binaybay ko ang NLEX. Dumaan po ako ng bypass road papuntang Gapan. Nasa Gapan ako kahapon mga kababayan. Makikita nyo yung mukha lagi ni Marcoleta Opo makikita nyo. Yung mukha ni Marcoleta nakasingit sa mga politiko na poster. Ano yan? Ex-deal ba yan? Ex-deal siguro, mga kababayan? Ako lang, naiisip ko lang, ganun. Bakit lahat ng mga poster doon, nakasingit ang mukha ni Marcoleta Opo. Hindi nyo, eto naman mga kababayan, hindi nyo pa rin mapipigilan kung ano yung nasa puso at damdamin ng mas nakakaraming mga Pilipino sa kanilang pagboto. Kahit na anong pagngangawa ko rito at kahit ano ring paggawa nyo ng mga tarpaulin na kasama ang pagmumuka ni Marcoleta. Aba, hindi nyo sila mapipilit, mai-impluwensyahan sa kung ano ang kanilang kagustuhan na iboto. Ito ba, mga kababayan? Tanong ko lang, boboto po ba kayo ng kandidato na ayaw panindigan o tayuan yung ating teritoryo? Kita nyo, boboto po ba kayo ng pro-China? Mga kababayan, kaya nga ako nagugulat si Bongo abay, umangat pa. Diba? Biro nyo nagna-number 2, nagna-number 1. Saan kayo nakakita niyan? Si Bato mga kababayan, pilit nilang sinisiksik. Opo. Pero mga kababayan, tandaan nyo, ako naniniwala hanggang dulo. Etong si Bato, etong si Amy Lacson, etong si Villar, malalaglag sa pwesto. Opo, malalaglag sa pwesto yan. Maniwala kayo. Di ba? Malalaglag. Mga kababayan, nakabawi na ako sa inyo ng humigit kumulang 1.5 oras, mga kababayan, magpapaalam na ako. Sapagkat napakarami ka pa hong gagawin. Dahil bukas akin ang subaybayan nyo po yung aking mga live kahit po wala ako sa studio. Pwede po ba yun, mga kababayan? Pwede po ba yun? Abangan nyo po o kahit papano. At saka yung ating mga uploads, mga kababayan, dahil mas marami na hong upload kaysa sa ating mga live, mga kababayan. Hindi ko masyado sigurong magagampanan yung pagla-live ng tulad ng ginagawa natin sa mga susunod na araw. Hanggang June 4 po, mga kababayan ako. June 4, oo. Mula bukas, aalis ako ng hapon, uuwi na po ako ng June 4 dito sa Pilipinas. So, ulit mga kababayan, maraming salamat sa inyong pagsama at magkita-kita po tayo sa mga susunod na ating gagawing live. Muli, Mike Cervera po, laging nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Sa mandako ng mundo, naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.